Ito. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Aba, tapang nga, nakakatakot yun ah. Pagbababarilin niya yung mga aaresto sa kanya. Kaya ho ba kumuha ng nasa halos o humigit kumulang 400 mga baril? Diyan ba gagamitin yun? Git pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Oo. Naalala ko lang bago yung January 28. Hindi ba't may nauna rin siya na na press ko na sabi niya ron when it comes to ICC, the President, Bongbong Marcos, has nothing to do with the ICC. Nako, ngayon inuulit na naman. Trigis niya. Kinakabahan na naman tuloy ako. Ano na naman ang gagawin nitong klaseng pagmumura sa ating presidente? Well, tignan natin kung magawa niya pa yun dahil ngayon, mas mabigat na ang pananalita ng presidente. May warning na. Pinaalalahanan, yang inyong trip na paghiwalay ng Mindanao ay labag sa saligang batas. At ang ating pamahalaan ay ipinatupad na dati pa ang mga batas natin laban po dyan sa mga nagpapawatak-watak ng ating bansa, sa mga pagre-rebelyon. Narito ang ngayon naman, ito, mamaril report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Palaging, yun ang problema kaya lalo silang natatakot di ba? Lagi nilang sinasabi, lagi nilang tinatanim sa isip ng mga Pilipino na wala ng jurisdiction. Kung, linawin ko lang kung ang pinag-uusapan po is ngayon, para magkaroon ng coverage sa mga nangyayari, kung meron man, wala na po talaga. Dahil magmula nung March 19, kung hindi ako nagkakamali, isang araw pagkatapos po maging official na yung pagkalas natin sa ICC na ginawa niya, wala na hong jurisdiction sa atin ng ICC. Pero nagsalita, ulit-ulitin lang natin to, nagsalita ng Supreme Court, 15-0 ang Pilipinas, base roon sa pinirmahan ni ERAP ng year 2000 na Rome Statute, Article 127, kahit umalis ka na, may mananatili ka pa rin pong mga obligasyon. Ang coverage po nito ay yung mula nung naging member hanggang sa opisyal na kayo ay kumalas na. At sabi ng Korte Suprema, obligasyon ng Pilipinas ang makipag-cooperate. Alam niyo, dapat kapag ganyan, ang isang abogado katulad nila Harry Roque, nila dating Pangulong Duterte, na hindi po pinapansin yung desisyon ng Korte Suprema, dapat po dinidisbar nila tong mga to Wala nang pagrespeto sa institusyon ng Korte Suprema na siyang takbuhan kapag mayroong mga kwestiyon na may kinalaman po sa legalidad. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. Napansin lang ako, Parang may sakit ang dating Pangulo, medyo, yung boses niya? Parang medyo ngongo. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta Ayan mahuli nila ako patay. rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. Ayun, magkabarilan talaga yan. Ang tanong, sino ang babaril? Kasi kung siya yung makikipagbarilan, pwede rin naman. Kasi sabi niya nga, may mga pinatay na rin siya dati, may mga pinagbabaril na rin siyang tao. Di ba? Wala. Yun nga lang ang problema, dahil nga po ang ating hustisya gumagana sa ibang tao, sa kanya hindi. Walang record na mahagilap. Di ba? At uubusin ko yung mga niya.
Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa polisiya, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Grabe. Alam niyo ho, medyo parang naisip ko ron no, na magkakabarilan talaga yan. Ano to? Meron kayong private army? Di ba? Yun ba yung Davao Death Squad? Ang makikipagbarilan sa mga mag-aaresto? To tell you frankly, mga kababayan, tama naman ho yung sinasabi nila na ang ICC ay wala pong enforcement capacity. Kaya nga, umaasa lamang sila sa mga law enforcers ng member state. And therefore, ang posible pong umaresto sa kanya ay ang ating mga kapulisan o kung hindi man, yung mga kasundaluhan natin o hindi man ang ating mga barangay tanod o kung hindi man ang kanya mismong PSG ang pwedeng umaresto sa kanya. Diba? Talaga namang, alam niyo, maling-mali naman talaga rin yun. Oh. Diba? Ano to, panakot? Hindi naman haharap sa kanya yung ICC dyan na sila yung pupronta na, "Hey dude, I'm from ICC and you are hereby under arrest. You have the right to remain silent. Anything you can say can be used against you." Hindi naman gaganon yun eh. Aarestuhin siya, tapos dadalhin siya sa kung saan man. Halimbawa, kailangan ng iharap siya rito sa korte ng Pilipinas, di ba? Para kumbaga magkaroon ng record roon na dito ay naaresto at iniharap rito sa lokal na korte. Si dating Presidente Duterte. And then susunod doon. Saan na po siya dadalhin? Kung dadalhin na ba siya sa The Hague or The Hague? Pero kung makikipagbarilan, well, palagay ko naman ho malabo naman yan. Di ba? Ang posible lang mangyari rito magtago. Yun lang ang posibleng mangyari dyan, magtago. Wala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. Sus, natakot lang kayo dahil ang presidente mismo nag-warning na. Alam niyo kasi kapag pinagpilitan nila ng pinagpilitan na asarin ang ating presidente, baka mamaya, di ba, dumating dito ang Interpol, magkaroon ng warrant of arrest, pero ito nga sinasabi po mismo ni Franz Castro, malayo pa bago mapunta dyan sa pag-aresto sa kanya. At kung meron mang pag-aaresto po na mangyayari, ito po ay para lamang po siya mapaharap sa pagdinig. Dahil ayaw nilang makipag-cooperate sa investigation. Nagmamatigas din ang ating bansa. So anong gagawin po ng ICC? Hindi mapipilitan niya na mag-issue ng warrant of arrest. Diba? To coerce him and his minions na mga sangkot dyan sa yung mga akusado sa EJK para humarap. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who... Alam niyo kung bakit ayaw niya ng tulong ni PBBM? Kasi unang-una, baka malaman pa kung saan siya magtatago. Ask the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Ano man yung puhulihin ng ICC? Nang tanungin naman ang assisting counsel to the ICC na si Atty. Grabe, no? Tama nga naman yung sa kanina Kung mag-isa lang si Mami Longhair, kung mag-isa lang naman siya, well, madali lang naman talaga po yan. Sabi ko nga ito mismong kanyang PSG, ito ho mismo ito na mismo, sapat na to. Na para umaresto sa kanya. Naku, kaya lang, baka ngayong nabanggit natin ito, baka may magparating. Di ba? Baka mamaya, yung PSG niya, isurrender niya na. Di ba? At magkaroon na ng sariling, mga private guards. Pero siya na magbabayad doon.
Kasi ganun po talaga mangyayari. Yung kanyang PSG, yun ang aaresto sa kanya. Attorney Cristina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero Uy, nako. Ito na, may kumpirmasyon na po. Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Diba? Pero sinabi ni PBBM, wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. Diba? Hindi ako makikipagtulungan sa kanila. Well, again and again, dalawang klase po ang cooperation. Yun pong informal cooperation, yung pwede naman silang pumunta, gawin nila yung kanilang trabaho, gaya ng binabanggit ni Solgen ni Solgen Guevara, si Solgen Guevara na isa sa mga Duterte boys. Diba? Exactly, ganun pala na ho ang nangyayari ngayon. From the media, confirmation, umiikot na, umuusad na ngayon ang investigation ng ICC. And you know what? This is the perfect timing para sana padalhan man lamang nila ng mga kopya ng kanilang mga depensa ito pong mga ICC investigators. Malay nyo, makumbinsin nila sa mga replies nila na wala para talaga silang dapat na mapanagutan doon. Na bagkos ito na media hype lamang. 'Di ba? Na ito ay na-establish nila na itong kanilang war on drugs na napakaganda sana ng layunin at ending, ang problema nahaluan o pinasok ng mga magkakalaban sa narcotics at sila ngayon ang nagbanatan. 'Di ba? Ginaya yung mga kasuotan ng mga pulis natin. Ganun po pwede yung ganun sabi nga, anything is possible. Pero dahil sa ayaw nilang makipag-usap sa mga investigador, magkakaroon po yan ng default decision. Baka ang ending pa niyan, talaga naman pong, di ba, magkaroon ng indictment, talagang magkakahulihan ho talaga tayo rito. kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? Whether they came here... Okay. Ito pong abogada na to, no, si Conti, siya po ay isa, kumbaga meron ho siyang papel, no, sa panig ng mga biktima po ng EJK. So meron ho talaga siyang first-hand information. So we can say this information is directly coming from the horse's mouth. Okay? So reliable po yung itong abogadang ito. Physically or not, that is something for them to confirm or to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Nako, patay tayo. Eto na, simula na to. So sinasabi rito po, sabi ni Solgen Guevara, si PBBM nagbabaraw po ng kautusan, di ba? Kung sino lamang ang po pwede na maghain ng warrant of arrest. Nako, ano ba yung sinabi rito? Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa... Okay. Well, tama ka ron, Sir Paul Villanueva. Shoutout po sa inyo na naniniwala sila sa pinagsasabi ni Trillanes. Nakakatulog pa kaya itong mga to sa tindi ng nervyos? Ay, nako, mga kababayan. So,
tignan po natin kung magagawa nga po niya talaga na pagbababarilin itong mga aresto sa kanya. Well, kasunod naman po kasi balita rito, o nauna po ritong balita, ang PNP nagsalita na hindi nila ipapatupad, di ba, kahapon yata yun, o isang araw, hindi nila ipatutupad ang warrant of arrest. Hindi nila isi-serve ang warrant of arrest. Dahil maging sila, naniniwala at kino-question nga nila ang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas kasi hindi na nga tayo miyembro. Pero siguro naman may mga legal departments itong mga to na magpapaliwanag sa kanila honestly na meron naman tayong obligasyon. Okay, linawin lang natin ito ha. Kasi may mga naguguluhan dyan sigurado ako. Hindi na tayo member pero bakit sinasabi meron jurisdiction ang ICC? Mga kababayan, wag na po natin gamitin yung salitang jurisdiction. Okay? Ang gamitin po natin dito is obligasyon. Ang obligasyon natin, base sa pananalita ng lahat ng mahistrado ng Korte Suprema noong July, actually March 2021, pero July lang pinablish yung kanilang desisyon na 15-0 na may obligasyon pa ang Pilipinas. Kasi nga po, hindi na tayo miyembro. So we are not talking anymore about the jurisdiction. Diba? Bagkus, ang jurisdiction po kasi nila rito sa atin is very, very limited. Kung alin lang po yung hanggang March 19, tama? Doon lang nagsisimula na hindi na po tayo miyembro onwards. So, wala na po talagang jurisdiction. So ang nananatili lamang ay yung ating responsibilidad o obligasyon. Dahil kailangan natin talagang gampanan. Nagkataon na itong pinirmahan ni ERAP, yung Rome Statute, meron ito kumbaga na assurance na hindi mapaglalaruan ng sino mang bansa na nagmiyembro sa ICC. Na hindi nila mapaglalaruan ang International Criminal Court. Na kapag sila o kaalyado nila ang tatamaan, pwede nilang kalasan. Di ba? Tapos wala na silang, wala na. Lusot na sila sa mga kasalanan nila. Pero hindi po ganoon ang ICC sapagkat meron itong yung Rome Statute, meron itong provision, again and again, Article 127. Na kung saan nagsasabi, kumalas ka man dito, mag-break man tayo, mananatili pa rin ang responsibilidad mo na magsustento. Okay? So, yan. Ako naman po, sana huwag naman na pong mauwi pa sa ganyang klaseng pamamaril. Kasi baka mamaya, di ba, may madamay pang iba na mga inosente. Sumuko na lang, makipag-cooperate na lang. Mag-apply na lang ng house arrest, di ba? O house arrest na lang. Tapos yung mga trial via Zoom, pero gwardyado. Pwede naman yung ganun for humanitarian reason. I believe that is possible. Diba? Ang importante rito, masisiguro ng ICC na ikaw ay haharap sa mga paglilitis. Modern technology na tayo So not necessarily dadalhin pa ng dahag unless gusto niyang bakasyon. Diba? Pwede naman ganun The government can actually haggle for that para sa kanya. Mahal na mahal kaya siya ni PBBM. Kaya lang, mulat sa poll, imbis na ampunin niya si PBBM, walang hiya, minamaltrato niya. Diba? Dahil hindi niya nakukuha ang gusto niya na ang anak niya ang maging standard bearer. Lang hiya, oo. Napagbigyan na diba? Ang gusto Duterte na naman uli ang standard bearer. Mariosep. Alright, so iwan muna natin itong part na to